Marami pong nagtatanong, yun po yung pag inaalok ng pag sabi ni DJS, pag inalok po ng principal amount na lang babayaran. Totoo po ba na ma-close na yun pag binayaran? Yan po ang problema eh. Marami ngayon mga agent ang aalok ng para mapilitan tayong gumawa ng paraan. Aalok sila na principal na lang yung bayaran. Unang-una, kasi nga yung mga past, mga nagdaan nilang mga terms is illegal. Hindi sila mapagreklamo. Dahil may mga over yung mga kanilang mga patong na interest at saka yung mga kung ano-anong kaltas nila. So marami po ngayon nag-aalok na principal na lang bayaran nyo. Ang kaso ang nangyayari, taktika po ng mga OLA agent, marami pong nagbayad ng principal pero hindi naman po nabawas sa mga utang nila. So na-scam lang sila. Pwede siguro po ito, yung sinasabi nilang principal lang ang bayaran pero kailangan yung maniguro na wala na kayong utang. So mga maganda po niyan, gumawa kayo ng way. Kung magbabayad lang kayo ng principal, humanap kayo ng way paano kayo makakasiguro na wala na yung utang ninyo. Kasi iskamin lang po kayo niyan. Pag nagbayad po kayo ng principal, ang mangyayari po niyan, hindi rin po mawawala yung utang ninyo. Sasabihin nila ang binayaran nyo yung interest lang o yung mga late payment charges. So walang mababawas no sa utang nyo, kaya may scam lang po kayo. Pwede lang po itong ganito, yung principal lang ang babayaran. So maniniwala pa siguro tayo kung magbabayaran kayo sa presinto, tapos gagawa kayo ng blatter na bayad na kayo, wala na kayong pagkakautang sa kanila. Pero kung online po kayong magbabayad, malabo po. Kasi wala rin po yung binayad nyo, kakainin lang po yun ng mga charges nila, i-scamin lang po kayo. Ang dami na pong bumabalik sa akin ganyan eh. Hiningan sila ng principal lang daw bayaran kahit hindi na raw yung interest, tapos in-scam lang sila. Remember, yung ang walang utang, matagal nang bayad, nagkakautang dahil sa pangi-scam nitong mga OLA agent, yun pang magbabayad kayo ng principal lang at wala raw interest. So hindi po naman dapat paniwalaan yung mga mga modus itong mga agent, dahil alam naman natin na mulat simula naman puro pangi-scam ang ginagawa nitong mga to. So nasa inyo na po yan kung magpapaloko kayo. Anyway, pasensya na, hindi ako masyado nag-online at ngayon nga lang ako nag-live. At least alam ko wala na masyadong tao, para kinabukasan nyo lang siguro mapapanood to. Total nakapost naman to dito sa group. So ginawa ko lang po ngayon tong live na to. Unang-unang po, labis pa rin po akong nalulungkot talaga dun sa mga nangyayari dito sa kapaligiran, nangyayari sa mundo. Nakakapanlumo na yung kasamaan ng tao, yung masasamang tao namamayagpag. Kung sino pa yung masasamang tao, sino pa yung mga gumagawa ng pang-aapi, panglalamang, paninira sa kapwa. Kung minsan nagtataka tayo bakit parang parang sila pa yung ang lalakas ng impluwensya, sila pa yung namamayagpag.
So wala tayong magawa kundi umasa na lang tayo sa karma. Hintayin na lang natin yung makarma sila. Anyway, naniniwala naman po tayo niya sa karma dahil sa experience ko lang. Maraming umapi sa akin ang talagang nakarma. Sa 8 umapi sa akin, nasa 8 ang nakarma. Kung hindi man may nangyari sa pamilya nila, sila mismo namamatay ng bigla. So naniniwala po ako sa karma. Kaya lang hindi naman po yun ang gusto kong mangyari. Ang gusto kong mangyari, sana, yung mga masasamang tao, lalo yung mga ipokrita, na walang magawa sa buhay, kundi mang-ape, mamirwisyo ng kapwa. Sana, tablan sila ng konsensya. Kaya nagkakagulo-gulo mundo dahil sa mga taong ganyan. Yung bang nagkaroon lang ng konting kapangyarihan, konting impluensya, nagkaroon lang ng konting grupo, nagkaroon lang ng konting paksyon-paksyon, ay gumagawa na ng mga kawalangyaan sa mga tao na wala namang ginagawang masama sa kanila. Nakakalungkot talaga. Kasi bakit may mga taong ganyang kasasama? Kaya minsan talagang nanlulumo ako sa nakikita ko rito sa mundo. Dami talagang masasamang tao. Kasi sino pa yung masasama, siya pa yung namamayagpag. Andyan sila, hindi sila nakakaramdam pa sa ngayon ng karma. Kaya kala nila tama yung ginagawa nila sa kapwa. Yung panglalamang nila sa kapwa, yung pang-api nila sa kapwa, kala nila tama sila Kahit saang anggulo, ang daming ganyan tao. Hindi lang dito sa komunidad natin, hindi lang dito sa Pilipinas. Kita nyo naman yung mga makakapangyarihan na tao. Ganong kasasama. Wala silang pakialam kung may mga inosente silang madamay, mapatay, mga buhay na masira. Dahil po sa kasamaan na ng tao. Ganyan po. Mapapansin nyo po kahit sa mga paligid ninyo, maraming ganyan tao. Na minsan pa nga, tayo pang mga taong inapi nila. Tayo pa yung naaawa sa kanila pag dumadating na sa kanila yung karma Pero, which is, dapat lang talaga dumating sa kanila yung matinding karma. Kung di man sa kanila, sa pamilya nila, gaya ng ibang agent dyan na karma. Sa ginagawa nilang pagbabanta, pang-aapi, paninira ng buhay. Ano nangyayari sa kanila? Namatayan ng anak, namatayan ng asawa. So, hindi man lahat ng tao agad-agad dumadating yung karma. Pero darating at darating po rin yung karma na yan sa kanila. Isang araw. Iiyak din sila. Tandaan nyo yan. Iiyak din sila. Kung hindi man sila umiyak, sila na mismo ang tatamaan ng matinding karma. Daryl, magandang gabi. Nandyan ka. Sabi ni Daryl, late yan ngayon, nag-live. Urgent, malamang to. Hindi po urgent. Ilang days na po akong hindi nagla-live. Medyo parang medyo nawawalan talaga ako ng gana sa nangyayari sa kapaligiran ngayon. Parang hinihintay ko yung bali-balita na lang, nakikibalita na lang muna ako. Kasi ayoko naman na nagla-live ako na hanggat wala pang mga bagong resulta itong mga paglaban natin. Nakakatamad hanggat nakikita mo sa kapaligiran nangyayari na parang namamayagpag o nangingibabaw pa rin talaga yung kasamaan ng tao. Yung mga tao, yung kung sino pa yung mga taong ipokrito, yung nagpapasama ng mga kapwa nila, gumagawa ng mga bagay na
na ikasasama ng kapwa nila o ikapeperwisyo sa kapwa nila, yung pa yung namamayagpag. Medyo tinatamaan din po tayo talaga ng ano ng depression sa mga ganyang mga nakikita natin sa paligid. Kaya dito na lang muna ako, nood ng TV. At nagkakalikot ng kung ano-ano. Sinadya ko talagang late na mag-live dahil para wala masyadong tao. Para bukas na lang mapanood sana. Yung mga nandiyan dyan, okay lang. Nandiyan naman kayo. At buti may tao pa. Si Daryl. Kamusta na lang sa'yo, Daryl? Truth. Nakapanlulo mo. Oo, talaga. Talagang pag nakikita mo na parang yung kalaban mo yung katotohanan ba? At yung mga gumagawa ng hindi maganda sa kapwa, parang sila pa yung namamayagpag, parang ganon, parang ang hirap pagka yung mga taong masasama naka-angkla o nakakapit dito sa mga mga nakakapit talaga yan mga ano yan lintik makasipsip yung mga sipsip yan So pag nandoon sila sa estado na ganun at meron na silang mga taong nadikitan o may tao na nag-aalaga sa kanila, humahawak sa kanila, malakas na po ang loob nitong mga to gumawa ng kaperwisyohan sa kapwa nila. Di na nila iniisip na nakakaperwisyo sila ng kapwa nila. Wala silang iniisip kundi mambuli, mangapi, manira ng kapwa. Wala silang alam kundi kakapalan ng mga mukha nila. Hintayin na lang natin yung karma nila. Parang ganun Sa bagay, may karma. Kaya lang, darating din sa kanila yan. Makakaranas din sila ng matinding pighati. Sinisiguro ko, 100% darating din sa kanila ang karma. Lahat ng mga, lalo yung mga pang-aapak sa kapwa, mga ganyan, yung paninira ng buhay ng may buhay, matindi karma niyan. Pag dumating ang karma niyan, matindi. Kaya, yun nga, Daryl, pag dumating sa kanila yung karma, sana nga kung maiisip nila yung mga masamang ginawa nila kaso baka iba pa maging dating sa kanila. Sana pag dumating sa kanila yung karma, doon nila maiisip kung ano yung mga ginawa nilang masama sa kapwa nila. Oo, hagulgol sila ng matindi. Hindi lang hagulgol. Alam nyo ba na kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay babalik sa'yo ng maraming ulit, mas matindi. Sana nga kung dumating sa kanila ng karma, mas maganda kung maisip nila yung mga ginawa nilang kawalangyaan sa kapwa nila kung bakit sila nakarma. At least para may matutunan sila. Kaso pagka ganyan kasi yung tao, talagang kahit nakakarma na, minsan talagang mas inaano nila mas pinaniniwalaan nila yung makagawa pa rin sila ng kasamaan sa kapwa nila. Ilang beses ko na napatunayan yan, na may mga tao sa paligid na wala ka namang ginagawang masama, pineperwisyo ka, pero ikaw hindi ka nagtatanim ng, hinahayaan mo lang, hindi ka nagtatanim ng galit hanggang sa ikaw pa yung gumagawa ng paraan para mawala yung masamang ginagawa nila sa'yo. Pero paulit-ulit gagawin ka talaga nilang masama pag alam nilang kayang-kaya kanilang gagawin. Di bale, darating at darating sa kanila yung karma.
Hirap nila ubusin pag inusig mo naman sila kayong galit. Hay. So sa mga mga member, yung pa yung isa kanina kay Janinay, last week need namin magbayad sa motor kung di mababatak na, kaya napilitan ako mag-loan sa Mocha kahapon. Ang due date ko, nakikiusap ako ngayon sa kanila na maghahanap pa ako ng pambayad kasi na-scam ako sa GCash kahapon, yung tinatawag na KKB scam, kaya nawalan ako ng pambayad. Bawat tawag sinasagot ko, pero nanghaharas pa rin sila. Tinatawagan nila kahit di ko character reference. Sabi nila breach of contract daw yung di pagbayad on time. Sinabihan ko din sila na breach of contract din po yung pag-contact nyo sa di ko naman character reference. Ano po bang pwedeng gawin? Nasabihan ko na families ko na wag sagutin at scammer. Kaso yung sa trabaho ko, doon sila tumatawag sa mga boss namin. Ayun, yun nga po ang mahirap eh. Gaya nga po nung meeting natin doon sa mga government office, sa mga kinauukulan. Yan nga po yung isang tanong eh, na ano ba ang maitutulong nila pag ikaw winasak o sinira ka sa trabaho, nawalan ka ng trabaho, sinira ka sa mga reference mo, nawalan ka ng trabaho. So ang nilatag lang naman ng mga government office natin kung paano mag-complain. Ang problema, pag nag-complain ka, ang mangyayari diyan, di ba, 3 bagay lang. Monetary, mape-penalty sila, or masususpinde sila, or matatanggal sila ng permit to operate, which is nakakabalik din naman. Kung naman monetary, magpe-penalty sila ng ganitong halaga, so wala naman din mapapala itong nagreklamo. Ganon din, wala rin mapapala itong nagreklamo kung suspindi lang. So ang sinasabi nila, magreklamo pa kayo sa korte. Alam naman natin na ang korte madugo yan. Gagastos pa ba naman yung mga nagkautang ng halagang 1,000? Tapos magrereklamo ka sa mga sangay ng gobyerno, rereklamo ka sa cybercrime. Yun lang panotaryo, pamasahe, mas malaki na yung nagastos mo eh. Diba? Yung abala, nawalan ka ng trabaho. So sobrang kaya nakakapanglumo talaga etong mga demonyo sa lipunan, namamayagpag talaga. Dahil stable na sila eh. Stable na sila. At kayang-kaya nila babuyin yung batas. Kayang-kaya nila yan eh. Alam na nila eh, kahit saan makarating, iba talaga yung may pera. Kayang-kaya nilang gawa ng paraan. Samantalang ikaw wala kang pera, mahalaga sa iyo, kaya ka nagkautang ka ng 1,000. Tapos napiste ka pa, sinira ka pa sa mga contacts mo, sinira ka sa trabaho mo. Ang laki ng perwisyon nangyari sa iyo. Kaya magrereklamo ka, mas malaki naman ngayon na ang perwisyon nga abutin mo. Although hindi naman sila makapagdemanda kasi nga puro illegal naman pati yung terms nila. Nalagyan naman natin na ng cap ngayon. Although nakakapagreklamo na tayo sa SEC, pero may kulang eh, nakukulangan pa din ako talaga. Malaki pa rin eh. Kasi kung talagang kung tutuusin, lahat yung mga yan illegal eh. Lahat naman sila gumagawa ng kalokohan eh. Kita na, alam naman natin lahat yan. Alam naman natin kung gaano sila kademonyo. Hirap nila ubusin. Pag inusig mo naman sila, kayong galit. Guys, sana maayos ang justice system para sa mga loan shark na yan. Lumalaki ulo nila eh. Oo nga eh. Ang katwiran kasi nga nila,
Ang simula nun, parang nawalan ako ng gana eh. Parang parang pakiramdam ko ba, nag-uumpisa na naman ng, parang nag-uumpisa na naman tayo, nangakapana naman tayo, nag-uumpisa na naman tayo sa office eh. Ang katwiran nga nila, hindi raw po pwedeng ipasara dahil daw ano, ang linaw-linaw kung napanood nyo, dahil ano daw, babaksak daw ang ekonomiya. Pero yung mga taong nalulugmok, nawawalan ng trabaho, yung mga taong halos daig pa yung hino-hold up ka sa taas sa bilis ng tubo, yung mga taong nagiging biktima nitong mga sindikato, daang libo ang nabibiktima na nasisira yung buhay, nasisira yung mga relasyon sa pamilya, nasisira yung mga relasyon sa kaibigan. At ang sasabihin nila, hindi raw pwedeng ipasara etong mga loan shark kasi babaksak daw ang ekonomiya. Yun ang ano eh, yun ang isang malaking katarantaduhan sa mga sinasabi nila eh. So kayo na po naman talaga ang makakakita kung bakit. Ibig sabihin, malulugi itong mga kumpanya na to. Eh sino ba nasa likod dito mga kumpanya na to? 'Di ba? Bakit ayaw nilang masara? 'Di ba? Puro pakitang tao. May ipasasara pero bago ipasara, nakapagpalit na. Yung mga dapat isara hindi maipasara. Tapos yung mga kakumpetensya ng mga kumpanyang mga may impluwensya mga kumpanya, yung mga kompetensya, pag merong ganun at meron sila mapag-initan, yun pa lang ang kanilang sasakotehin para maipasar. Kasi may mga kompetensya po yan eh. Kaya hindi ako naniniwala yung pa isa-isa lang ang raid. Isang malaking kalokohan yan. Palabas lang yan. Kaya dapat talaga lang, maasahan na lang natin talaga ngayon, sa ngayon, pinakamatindi, lumaban na lang kayo, iwasan nyo na lang muna yung mapasok dyan sa loan shark, lumaban kayo, labanan nyo, yung mga ginagawa nito, at intayin na lang natin makarma to, hintayin natin na hanggang puwit nila, tumubo yung mga sungay nila. Madaming message, maraming Dari tawag dito, lumulundag yung message. Tama, hindi na lang ipasara, may evidence naman. Sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Yun nga po. Bakit nga po nila ipapasara? Ang sabi nila, babaksak daw ang ekonomiya. Kaninong ekonomiya ba yung babaksak? Yun ang malaking tanong. Matatawa ka na lang talaga sa mga alibay nila, sabi ni Daryl. Talagang ito sabi nga ng mga comment, dapat ma-report siyang moka-moka. Yung isa naman, sabi ni Mark Jan, change SIM ka. Alam nyo, marami naman ng mga nagpapayo sa grupo. Kayo na po, pag-aralan nyo po kung ano dapat nyong gawin. Kasi ang hirap po nito, tayo nagrereklamo, pero paano na lang kung ang pinagrereklamuhan mo sila mismo ang mga kumukonsinte. Yun ang sila mismo ang ayaw nilang ipasara, ayaw nilang masara tong mga to dahil babaksak daw ang ekonomiya nila. Sabi ni Jessa Actob, okay naman si Moka Moka, pati yung mga agents. Minsan kasi magbasa tayo before natin i-download yung app. Kasi di ba pag nag-download tayo ng app, may nakalagay na app permission na maka-access sila sa mga phone contacts mo, di ba? Inallow nyo. So meaning okay lang sa inyo ma-access, di ba po? Tapos si Moka Moka,
Maliit lang interest sa araw-araw, unless sa iba dyan, suki ako ni Mocha, okay lang naman ang agent nila. So, kayo naman po ang makaka-ano niyan eh, makaka-alam niyan eh, kung nakita nyo na sobrang taas ng interest eh, 'di ba? Kung sobrang taas interest at hindi sila sumusunod sa regulasyon, alam nyo na dapat nyong gawin, hindi na namin kailangan sabihin. Kayo na po talaga ang nakakaalam ng bawat case ninyo. Kasi iba-iba po ang case eh. Pagka naman biglang mag-suggest kami o magturo kami, yung pala eh, hindi naman pala tugma dun sa ibibigay naming advice. Dahil hindi naman namin alam kung magkano yung naging naging kasunduan ninyo. Isa lang po ang masasabi namin, kayo po, pag-aralan po ninyo kung sa tingin nyo may mga nilabag sila, gaya ng pag-contact sa mga reference ninyo, isa pong hindi tama yan. Alam nyo na po ang gagawin ninyo. Kahit walang nangyayari sa mga reklamo ninyo, magreklamo pa rin kayo. At least may pinangahawakan po kayo na may reklamo kayo. Sabi ni Daryl, tama, hindi nalang ipasara. May evidence naman. Ang hirap talaga. Good evening sa'yo Daryl. So alam ko naman mga tulog na ngayon ng tao, mas maganda to para makapagbasa tayo. Bukas na lang nila mapanood na binasa natin yung kanilang mga post. Yun, ang problema nga kasi kung ina-access nila yung mga contacts mo, eh hindi naman tutugma dun sa paniningin nila na ginawang ka ng hindi tama. So yun ang pangahawakan mo ngayon. Pagka ganun ang ginawa sa'yo, ikaw na magdesisyon, labanan mo. Yun lang masasabi namin. Labanan mo kahit ano pa yan, kahit may impluwensya pa yung mga yan, labanan mo. Kasi meron silang ginawang mga criminal offense. Kaya labanan nyo. Daryl Pagsulingan, knowledge is the key. We must all know our rights. Yun nga. Kaya kayo po, obserbahan nyo po, pag-aralan nyo po yung bawat kaso ninyo. Alam naman po natin na halos lahat sila iisa ng modus. At lahat ng yan, hindi po magiging abusado yan kung may sumusweto dyan. Obserbahan po ninyo ang mga bangko. Kahit nung araw, ang mga bangko po, bakit ganun? Regulated, hindi sila basa-basa lumalagpas dun sa mga hindi tama. Kasi po, regulated po sila ng Bangko Sentral. Sana, sabi ni Sir Oiprak, sana mapasa na yung SIM registration. Oo nga po dapat talaga maipasa na yan. Sabi ni Daryl Pagsulingan, ayan don't let your hearts be dismayed, Sir Perfecto. I know in time the results will be brought to them. Our Lord has His ways. Dapat nila malaman na hindi nila malalampasan ang hustisyang yon. Nandito kami. Wala. Kung kinangailangan, i-report namin lahat ng mga apps para mabawasan mga yan, or i-post namin sa lahat ng groups about this. Gagawin namin yun. Please don't give up fighting for your rights. Ayan. Don't give up fighting for your rights. Teka nawawala Post the moment you do. Para nyo nang sinabing manalo na sila.
Lumilipad eh, oh. Manalo na sila, kaya natin to, kakayanin natin. Oh, hindi naman po ako talaga sumusuko. Kaya lang parang ano eh, pag ako nananahimik, nag-iisip po tayo ng mga ibang paraan. At humahanap pa rin po tayo ng mga solusyon kung paano gagawin. Sa ngayon po kasi wala pa tayong bagong mga update, wala pa tayong mga bagong move. Dahil nga katulad yan, mag-i-eleksyon, ang hirap naman po lumapit sa mga kinauukulan kasi mag-i-eleksyon, ano yun, ang kampanya, tapos nagkakagulo pa. Yun. Paano naman naging labag yun? Eh di ba nag-ask sila ng permission to access your phone? So, ito kay Jessa Actub, no? Hindi ko mo nag-ask ng permission, eh pwede nyo nang gawin. Hindi nyo na po pwedeng gawin na kontakin yung mga nasa phone book niya. Bawal is bawal. Binabawal po yan. So, hindi nyo dapat gawin. Kasi, kung ikukumpara nyo yung utang nila doon sa criminal offense na gagawin nyo, eh, hindi po talaga tama. Although malakas lang talaga itong mga alam niyo naman, pera-pera labanan dito. Malakas talaga itong mga kumpanya na to. Kitang-kita naman natin eh. Kung paano ipagtanggol itong mga loan shark na to. Ng mga dapat sana sila yung pumipigil dito. Sabi ko nga eh, parang asong ulol to na pinakawalan talaga. Ang tanong, sino mga nagpapakawala nito? Sabi ni Stans Aloner, huwag ka na magbayad, ganyan ang ginawa nila sa akin. Lahat ng evidence mo, like mga harassment messages nila, screenshot mo, pwede mo i-file ng complaint sa NPC, SEC at Office of the President. Ganun po, basta mag-complain po kayo. Screenshot nyo, padala nyo sa kanila yung mga screenshots sa Malacanang, sa SEC, sa NPC. Ngayon bahala na po sila kung anong gusto nilang mangyari, kung anong gusto nilang gawin. Then tuloy nyo na lang po yung buhay nyo, then mahin nyo na po sila. Total, may ginawa naman silang mga hindi tama eh. Wag nyo nang wag nyo problemahin. Kasi lalo lang kayong hindi makakadiskarte pagka pinroblema nyo yung mga ginagawa nila. Labanan nyo po. Ito pa kay Margie Raujo Pestor. Ito may Bernardo Placido Law Office and Litigation Regional Trial Court Office located 56 Pioneer Street, corner Madison Street, Mandaluyong 1550 Metro Manila by Attorney Bernardo Placido. Attention, dear debtor borrower, the court will examine the sue case of small claims under Article 315 of Revised Penal Code of your unpaid debt balance. Expect our legal team to conduct an investigation judicial forum hearing with 24 hours. We also request a formal hearing March 12, 2022. The National Bureau of Investigation under Senior Superintendent to Police Colonel Samuel Baobao Pabonita and SPO3 to Police Chief Master Sergeant Alejandro Tinaco Pelias. Isa na naman tong pananakot. Bawal po ito. Kasi kung gagawin nila, talagang magpapadala sila ng demand letter, hindi po ganito na may kasamang pananakot at gumagamit pa po ng mga pangalan ng mga SPO2 at Master Sergeant. Isa pong malinaw na paglabag to sa Fair Debt Collection Practices Act. So pagka ganito po ang ginagawa sa inyo, may pananakot na ganito,
mag-email na po kayo. Magreklamo na po kayo sa mga dapat ireklamuhan. Pwede rin po kayo, email nyo rin po to sa anti-cybercrime sa Malacanang SEC. Kasi ano po ito hindi po tama ito. Pagka ganito po ang ginagawa sa inyo, hold nyo po yung bayad nyo. Hamunin nyo sila na magharap kayo. Sino yung sinasabi nila na Sergeant Alejandro at saka Police Chief Master Sergeant. Yan po, amunin nyo po na magharap kayo sa sa anti-cybercrime o sa CIDG. Sabihin nyo, doon kayo magbabayad. I-message sila. Dahil sa letter nyo na to kamo, magharap tayo sa krame o kung ano yung pinakamalapit na sa inyo, sa lugar nyo na regional office. Kahit CIDG o anti-cybercrime, sabihin nyo, doon kayo magharap at ipaliwanag nila itong letter nila na to. At may bench warrant pa meron pa raw bench warrant of arrest under breach of contract and lawsuit. Isang malaking katarantaduhan itong mga ginagawa nila na to. Paging Attorney Bernardo Placido. Ito ginamit ang pangalan nyo. Maaari nyo ito mong makita dito mismo sa group ng Petition to Stop Loan Shark. Itong pinopost ng mga biktima. Ang gamit na address, ito Pioneer Street, corner Madison Street, Mandaluyong. Ayun. So pagka ganito po, wag po kayo maniwala dito. Katarantaduhan tong ginagawa nila nito, pananakot po kasi meron po talagang mga nabibiktima na nanginginig sa takot pagka nakapadala ng mga ganitong sulat, yung mga wala pa pong alam, lalo yung mga hindi naman nakakabasa ng mga kagaya ng mga nandito sa group natin at wala pong kaalam-alam na pinadadala ng mga ganitong letter. Yan mo this will be impacted to your NBI clearance, SSS, banks, government benefits, and private financial institution. Ayan isang malaking malaking katarantaduhan tong letter na to. Andyan po, nakapost po sa group, galing kay Margie Duajo Pestor. Save po ninyo to. Ito pong letter na to, yung ganito, kita nyo po anong ola ba to? Kung mapapansin po ninyo wala po silang binabanggit kung anong ola, di ba? Paano kayong magbabayad? Ibig sabihin po nito talaga po talaga, pananakot lang po ito. Kasi kung formal letter po ito, babanggitin po nila kung anong kumpanya nila. Tsaka po nila banggitin tong Attorney Bernardo Placido na to. Banggitin po nila si Police Colonel Samuel Baubao Pabonita. Pati ito, banggitin nila yung National Bureau of Investigation. Lagay po nila kung anong kumpanya nila. Ilagay nila kung anong pangalan ng agent na nagpadala ng letter. Yan po. Tsaka nila po banggitin lahat yan. Doon po kayo maniwala. Pag binanggit nila yung pangalan nila. And then, i-verify nyo po dito sa NBI. Verify nyo rin sa mga pangalan ng mga binabanggit nila mga official ng PNP. O, ibanggit nyo po dito banggitin nyo rin po sa reklamo nyo yung pangalan ng abogado na sinasabi nila. Ato, SSS, Banks Government. Tapos, ito po yung mga number na binigay nila kung saan kayo magbabayad. Hindi po ba? Pay your unpaid debt or call us at yan. Tama-tama. Ito po may mga number. So yung mga number nito, tawagan nyo raw sila. Yan po. Ibigay nyo po yan dito sa CIDG o sa Philippine National Police. At the same time, email nyo po. Email nyo po yung mga email address natin na nandiyan dyan. Alam nyo na po. Magbasa-basa po kayo sa grupo.
Ito po ay isang talagang isang ebidensya po ito galing kay Margie Guajo Pestor. Kung mapapansin nyo po, wala pong nilalagay na pangalan ng kumpanya. Kaya kung medyo wala ka talagang alam, talagang manginginig ka sa takot dito, tapos wala ka pang pambayad, talagang baka magbikti ka nga. So, ang gawin niyo po dito, ireklamo niyo po. Huwag kayong maniwala. Ayan po, marami naman po nag-comment Sabi ni Jane Zayog Nereb, ito po talaga yung gusto ko sa group na to, nagkakaisa at nagpapalakas ng loob sa isa't isa. Don't worry sis, di ka nag-iisa. Ako nga may East Cast 24 peso Hasgo at ngayon po Juko sa peso. Denma lang, wala gipit talaga. Wala po yatang apelyido na Ortiga. Wala pong ganun. Kaya peke po yung attorney na yan. Blapping lang po yan. Barangay muna, Diyos ko Lord. Sino daw mga peking pulis at abogado, yan lang kaya ng mga agent mag-imbento. Hindi totoo yan, kalokohan lang yan. Opo, pagka ganyan po, kalokohan po talaga yan. Sabi ni Stans Aloner, wala po nakukulong sa utang. Baka sila pa nga ang makulong dahil sa ginagawa nila. Labag sa batas ang invasion of data privacy at paggamit sa mga ahensya na walang kinalaman sa kanila. Matindi po ito ginagawa nila nito. At may panawagan itong si Sarmiento Claire Ashley. Meron po siyang panawagan sa Securities and Exchange Commission. Ito po, please po, sana matulungan nyo kaming mga nabiktima ng online lending apps. Sobra-sobra na po ginagawa nila sa amin. Not only verbal abuse, they damage our mentally. We, all the victims, want to have justice sa lahat ng mga na-depressed, namatay, nabaon sa utang at lahat-lahat. To our governments, politicians, and other sector, please make the online lending app to revoke and to close their companies. Thank you. Securities and Exchange Commission, NBI Cybercrime, Police National Privacy Act, NBI. Ang sabi po nga po ng mga government office natin ay hindi daw po pwedeng ipasara. Kasi nga daw po, ito po nakakatawa. Ang sinasabi po nila, babaksak daw po ang ekonomiya pag pinasara nila. Kaninong ekonomiya po ba ang babaksak? Yan ang malaking tanong. Doon po ninyo makikita. Kayo na po, may mga isip po kayo. So, kitang-kita nyo na po kung bakit. Kayo na po ang makakasagot. Kayo na po ang makaka-obserba kung bakit na hindi maipasara-sara. Dahil nga raw ang sabi nila ng mga taga-SEC ay hindi raw po pwedeng ipasara. Ano kayo, hilo? Kasi babaksak daw po ang ekonomiya. Babaksak ang ekonomiya nila. Pero yung mga taong napeperwisyo hindi pala pagbaksak ng ekonomiya yon. Gaya ko, imbis na naghahanap buhay tayo, nawalan tayo ng panghanap buhay. Dahil sa kawalang yaan itong mga to, dahil sa kasamaan ng mga tao, mga ipokrita. Kay Norquick, humihingi po ako ng tulong sa inyo, di ko na po kasi alam ang gagawin ko. Hinaharas, tinatakot, napapatayin daw po ako. Pati FB ko po, di ko na mabuksan. Lahat ng contacts ko sa phone book, pinagte-text po nila. Minura-mura po nila ako sa call at pinagte-text po nang wag daw po akong lalabas ng bahay at bubutasin daw nila.
Bubutasan daw po nila ang ulo at magdadala po ng kabaong sa bahay po namin. Ano po ba ang dapat kong gawin? So ayan, ha? Kay Norquick, ano po ba ang dapat gawin? Unang-una, kumuha ka ng mga ebidensya, mag-email ka, magreklamo ka. Kung kaya mo magpunta sa mga anti-cybercrime, kahit paano, walk-in ka, mag-formal complaint ka rin po. Kahit sabihin natin na walang mangyayari at para tayong sumusuntok sa buwan doon sa mga reklamo natin dahil hindi nga raw po pwedeng ipasara etong mga online loan shark na to kasi nga daw po malulugi yung mga tawag dito, babaksak daw po ekonomiya. Yan po ang sinasabi nila. Babaksak daw po ekonomiya kapag pinasara natin yan. Pagka isinara nila. So, ang gagawin nyo, magreklamo pa rin po kayo. And then, after nyo po magreklamo, isa pong the best gawin, harapin na po ninyo yung buhay ninyo. Unahin nyo po yung pamilya nyo, yung hanap buhay ninyo. Ituloy nyo po yung buhay ninyo. Huwag nyo pong problemahin. Kasi once na pinoproblema nyo yung panggugulo nila sa inyo, lalo kayong kung sinisiraan kayo sa trabaho, sa mga kaibigan nyo, pilitin nyo lang gumawa ng paraan kung paano nila kayo maiintindihan. Labanan nyo po, yun lang po ang pwede natin gawin dahil wala po tayong maaasahan. Lalo na po sa mga sangay ng gobyerno natin. Dahil para lang po tayong pinaglalaruan. Dahil yung mga pinapasara, nakakabalik. Yung mga pinapasara, bago ipasara, nakapagpalisensya na ng marami. 'Di ba? Kaya alam po natin na lahat ng ito ay palabas. At sa kanila na po nanggaling na hindi nila pwedeng ipasara dahil babaksak daw po ekonomiya. Yan po ang salita nila. Kaya naglatag po sila ng mga paraan kung paano magreklamo. Sundin lang po natin ang gusto nila. Kahit alam po natin na walang mangyayari sa mga reklamo natin. Ang importante po, magreklamo po tayo, isave po natin yung mga email natin na nagreklamo tayo. Then, wag nyo na lang pong pansinin. Ganoon na lang po. Kung alam nyo sa sarili nyo na biktima talaga kayo. Sa bagay po, totoo naman po yung sinasabi nila, may pailan-ilan na alam natin yung ibang grupo dyan na nananadya na umutang, gumagamit na iba't ibang pangalan. So, problema nila yon. Bakit nila ikukumpara sa mga totoong biktima? Yung mga yun po ay gumagamit ng mga peke na mga pangalan para makautang. Pwede po nilang habulin yun po, pwede nilang kasuhan yun. Pero yung mga totoong biktima po, ay hindi po dapat nila ikumpara doon. Kaya ayaw nila ipasara. Kukumpara nila na, ibig nilang sabihin na, pagka pinasara namin yan, yung mga magsisiutang yan, mag-uutang daw, at tapos magrereklamo daw, para maipasara yung kumpanya, para daw hindi na raw sila magbayad o hindi na sila masingil. Hindi po ganun. Kung yun po ay may ganun pong mga case na ginagawa yung mga ibang grupo, kasi mga grupo naman din po ng mga agent yung gumagawa ini-scam po nila yung mga biktima, tinuturuan nila ng ganun para may commission sila na 500 per ola. Ginagawa po nila para sirain yung kredibilidad nitong mga biktima. Pakana din po ng mga ola yan, sindikato nga po mga agent din po, yung mga nagtayo ng mga nagtuturo ng ganyan, kunyari magtatayo ng grupo. Yan po ang sinasabi ko noon pa na balang pagdating ng time, yun din ang idadahilan itong mga government office natin na dahilan bakit ayaw nila ipasara. So, ibig sabihin, planado na po lahat. Planado na po nila yan. Noon pa, naamoy ko na yan, ganyan ang sasabihin nila. Which is, hindi naman po sa atin nang gagaling yun, sa grupo natin. Dahil ibang grupo po yun. Grupo rin po yun ng mga agent. Pakawala din po ng mga loan shark yan. Hindi po tayo ganun. Sabi ni Jing Taurus Rooster, ate ko malapit na mabaliw sa mga ola na yan.
Lahat ng kasama sa trabaho, pinagtitext at daming death threat. Sana naman mapasarado na sila. Sana makarating kay Tulfo. Huwag na po kayong umasa. Tayo nga po, inikot na po natin, Senado, Kongreso. Ayan po,